may gagawa po tayo ng banana cube. So, I have here the banana. Nabili po namin sa, unahin ko itong mga bulok-bulok. I mean, yung may itim na. Nabili po namin ito sa Vietnamese store. Ayan. Wala lang kaming langka. Wala kaming langka. Pero tingnan ko doon sa taas kung may langka. Pero feeling ko wala talaga. Parang iba itong saging na ito. Parang saging siya na ang itsura niya, saging na cardava. Kasaba, I mean. Cardava. Pero yung itsura niya sa loob ay pang saging na tundan. Ayan. Tundalin ko lang. Kasi gawin ko pa itong puchero. Puchero ako. Dinala ko kasi yung sa school. Nadala ko siya sa school. Ngayon, itong mga asukal na ganito. Tinignan ko sa freezer kung may naligaw na langka. So, wala. So, ito na. Ito na lang. Walang langka. So, itong saging ay i-roll natin siya sa sugar. Light brown sugar. Ayan lang. I-roll natin siya. Oops, bakit po yung nilagay ko? Gusto ko hatiin siya para yung gitna malagyan pa rin siya ng sugar. Kasi matamis yun eh. I mean, masarap. Ayan. Kanina, dinefroze ko din yung ng halo-halo. Kasi may maliit yun na
langka. Maliit na piraso ng langka. Pero wala akong nakita. So, ito na yun. Go na. Go na tayo sa jackfruit turon. Okay. Then, ano natin yung wrapper. Ito pala yung huling linggo namin dito sa bahay. Lilipat kami ng bahay. In-upload ko na. Sunday pa siguro yung yung video na nag-empake ako. Pero Sunday din kami totally na nakaalis na dito sa So, ito na yung ating lumpia wrapper. So, kailangan pala talagang hatiin siya ng ganyan. Kasi kasya siya tatlo. Hindi din siya pangit siya na pangit siya na apat or buong saging. So, tama lang siya na 3 piraso na 1/4. Yan siya. Then, lagyan natin ng water dito para magla. So, magpainit na muna ako ng mantika. Painit ako ng mantika. Hinulubat ako. Wait lang. Ako. Sana yung malubat. Tapusin ko sana ito. So, yan na. Yung ating turon. Uy, nagano siya. Lumabas siya. Okay. So, tingin ko na ito na 1/4, 1/4. Yung mga ganito na madaling kumakapit yung mga baho, yung lasa. Hindi ako gumagamit ng tadtaran. Sorry. Mas gusto ko siya na dito siya sa kamay. Para hindi siya madampi doon sa tadtaran. Ayan, nagpainit na ako ng mantika doon. Pag mainit na yung mantika, ay lalagyan natin ng asukal. Dami tayong asukal. Kasi yung mga tira-tira yan, mga bigay-bigay sa yung mga nag-move out. So, kinuha ko, sayang din naman. Okay. Balik ulit tayo. 3 1/4 na saging.
i-roll, ilak gamit ang water. So, sanang bigyan si sis ng ganito. Kaya lang kainit. Parang ayaw kong lumabas. Mainit ibiyahe. Si sis Ann pala, siya yung parent namin sa Costner na nakilala ko sa Facebook. Nag-post kasi siya one time, naghanap siya ng mga Pinoy na nandito sa Gaston County. Tapos sabi ko, hi, I'm from Gaston. So nakapag-asawa siya ng local. Nagkaroon ng pamilya. Meron silang 2 anak. At it's a blessing na nakilala namin kasi halos lahat ng mga nandito sa US na mga teacher na Pilipino, halos may mga pamilya sila na nandito sa US, may pupuntahan, ganun, bakasyonan. Pero kami mag-asawa, wala kaming kakilala. Yung makakilala lang namin yung mga Pinoy na nandito. Pero yung pamilya talaga, yung kahit malalayo na pamilya, wala. Kaya yun, blessing din na nakilala namin yung family niya. Na tinuring na din namin na pamilya namin ni Eman. So, ilan ka nagawa ko? 2, 4, 6, 8. So, nag-travel lang, pag-travel lang kami kasama yung family niya. May celebration na nagsama kami. Celebration dito sa US. Tapos kami naman, ayun. Hindi kami nahiyang kung ano yung mga tulong na need namin kasi nga hindi kami taga rito, so wala kaming mga access sa iba-ibang mga dito. So lagyan na natin ang sugar yung ating mainit na ata ito. So ganyan lang yung mantika, sayang kasi pag nalagyan na yan ng asukal, hindi mo na masyadong magamit yan sa ibang luto. Kaya yan lang. After nyan ay lalagyan natin yun ng sugar. So 3% na lang ako. So yun na, mainit na yung mantika, lalagyan na natin siya ng sugar. So ayan na yung ating sugar. So, yan na yung ating sugar. Hintayin natin siya na mag-melt. Hinaan natin yung kalang natin para
hindi siya madaling masunog. Ganito pala yung nilulutuan ko, yung maliit na kaserola. Kasi para tipid sa mantika. Mas kasi malaki yung kaserola mo, so mas maraming mantika yung need mo. Tapos wala na kami yung olive oil. So ang ginamit ko dito is vegetable oil. Hintayin natin mag-melt ng ating sugar. Makulog na siya. So ito yung ating ipiprito na turon. So, hintayin pa natin maluto yung ating sugar. So, buong araw, andito lang kami sa bahay. Ayan. So, ito yung mga nauna kong nahaon. Ito naman yung kasunod. Nabaluto talaga siya ng sugar. Naalala ko yung yung principal namin sa Pinas noon. Pag magpunta ko ng mag-submit ng papers doon sa division, papabili siya ng saging. Dapat yung saging ay lata na lata, and then naka-coat ng maraming sugar. Dapat ganun ang piliin mo na saging. So, yun yung ating turon. So, yung mga nagtuturon, magagamit nila talaga yung mantika nila na Ito ngayon, problema ko ngayon kung ano gagawin dito sa natirang mantika. Siguro, iano ko siya. Gamitin ko pa din itong mantika. So, lagay ko siya dito para mag-drain yung kanyang mantika. Ganda itong pagkaano. Oo. Ito na yung salang. Sayang lang talaga wala itong langka. Kasi hindi kami nakabili ng langka. So, yun yung mantika. Okay, then, para magasan babad ko. So, yun yung ating turon. First, homemade turon.